Project Turagan Balik Eskwela, muling nagatid ng educational assistance sa mga mag-aaral sa Malay. Rider, sumalpok sa tricycle sa Kalibo, motorista, sugatan. 5 rehiyon sa bansa, apektado ngayon ng African swine fever. 3 lalaki, timbog matapos looban ng grocery store sa Barangay Lalabatan. Baste Duterte at ilang opisyal ng Davao City, iimbestigahan sa isyo ng pagtatapon ng basura sa harap ng DNR. Lalaki, sugatan matapos sumanong saksakin ng kainuman sa Batan. World Health Organization, patuloy na sinusubaybayan ang kaso ng Ebola sa ibang bansa. Mga residente sa Glan Sarangani na apektado ng lindol, humihingi ng tulong. 4 na milyong piso ng humanitarian assistance na ipamahagi sa mga apektado ng lindol. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga kalanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mga balitang aming nakalap ngayong araw June 10, 2026. Muling ipinakita ng lokal na pamahalaan ng Malay ang kanilang suporta sa edukasyon sa pagpapatuloy ng Project Turagan Balik Eskwela sa ika-4 na taon ng programa. May dida sa balitang yan, si Ray Marchidasio. Bilang bahagi ng Corporate Social Responsibility o CSR initiative ng Malay Municipal Tourism Office, matagumpay na isinagawa ang Project Turagan Balik Eskwela Educational Assistance Year 4 na naglalayong makatulong sa mga mag-aral mula sa mga komunidad na may limitadong access sa mga pangunahing kagamitang pang-eskwela. Ngayong taon, naging benepisyaryo sa programa ang mga estudyante mula sa Sitio Hagdan, Balinghay area sa Zone 3, Sitio Laguna sa Katiklan, Sitio Bakiruhan sa Cubay Sur, Sitio Corong, Sitio Soong at Sitio Ili sa Barangay Cogon. Sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies at educational assistance, layunin ng programa na mabigyan ng sapat na suporta ang mga kabataan upang mas maging handa sa kanilang pag-aaral at maabot ang kanilang mga pangarap. Ayon naman sa Tourism Office, ang patuloy na suporta ng mga sponsor at katuwang na organisasyon ay mahalagang ambag upang matiyak na mas maraming kabataan ang magkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral at makamit ang mas magandang kinabukasan. Samantala, umaasa naman ang lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang ganitong programa upang higit pang mapalawak ang serbisyong pang-edukasyon para sa mga mag-aaral sa iba't ibang komunidad ng Malay. Ray Marchidasio, Kalibo Cable News. Sugatan ng rider matapos na sumalpok sa tricycle sa bayan ng Kalibo. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang umano'y lasing na motorista matapos sumalpok sa kasalubong na tricycle sa kabaan ng Ras Avenue, Barangay Poblacion, Kalibo nitong Martes ng gabi. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis umano ang takbo ng motorsiklo at hindi agad nakapagpreno ang rider nang papalapit ito sa tricycle dahilan upang maganap ang banggaan. Sa lakas ng impact, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider. Agad naman itong nilapatan ng paunang lunas na mga responding rescuer bago isinugod sa paggamutan para sa karagdagang paggamot. Hindi naman naiulat na may malubhang pinsalang natamo ang driver ng tricycle. Dinala sa impilan ng Kalibo Municipal Police Station na motorsiklo at tricycle para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang kabuuang pangyayari at pananagutan ng mga sangkot. Patuloy namang pinapalahanan ng mga otoridad ang mga motorista na iwasan ang pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak at tiyaking nasa tamang kondisyon ang pagmamaneho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Era G. Briones, Kalibo Cable News. 5 rehiyon sa bansa, aktibo ngayon sa African swine fever. May dida sa balitang yan, si Jenny Rosales. Aktibo sa African swine fever ang 5 rehiyon na sumasaklaw sa 7 na lalawigan, 7 lungsod at munisipalidad at 8 barangay. Kabilang sa mga lalawigan na apektado ng ASF ay ang mga sumusunod: Pangasinan, Romblon, Albay,
Northern Samar, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur as of June 5, 2026. Gayunpaman, sa Visayas, umabot sa 119 ang mga na-recover na munisipalidad o syudad mula sa Red Zone patungo sa Pink Zone, habang 20 naman mula sa Pink Zone patungong Yellow Zone. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Timbog ang 3 lalaki matapos na looban ng isang grocery store sa barangay Lalabatan, Aklan. Tiklo ang 3 mga kalalakihan sa ikinasang operasyon ng mga kapulisan nitong Hunyo 9 matapos na pasukin ng isang grocery store sa barangay Lalabatan. Ayon sa paunang impormasyon, tinatayang aabot sa 30,000 pesos ang perang natangay ng mga suspect mula sa naturang establishmento. Sa investigasyon ng mga otoridad, isa sa mga naaresto ay menor de edad. Mabilis na nagsagawa ng follow-up operation ng mga kapulisan na nagresulta ng pagkakahuli ng 3 suspect at pagbawi sa ilan sa mga ebidensyang may kaugnayan sa insidente. Kasulukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga suspect habang inihanda ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Samantala, isa sa ilalim naman sa tamang proseso alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act ang menor de edad na sangkot sa insidente. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Iimbestigahan ang Davao City Government kaugnay ng pagtatapon ng basura sa harap ng tanggapan ng DNR sa lungsod. Kabilang sa maaaring maharap sa reklamo, si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Madidal sa balitang yan, si Liza Rosales. Tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili. Isipin niyo po ang inyong constituents. Iimbestigahan ng Department of Interior and Local Government o DILG si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at iba pang opisyal ng lungsod kaugnay ng pagtatapon ng basura sa harap ng Regional Office ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Davao City. Ayon sa Malacanang, magsasagawa ng masusing investigasyon ng DILG upang alamin kung may administrative lapses, negligence o paglabag sa environmental laws ang mga opisyal ng lungsod. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, maaaring humarap sa mga parusang administratibo ang mga sangkot depende sa resulta ng investigasyon, kabilang ang reprimand, suspension o pagtanggal sa pwesto. Matatanda ang noong Biyernes, isang tambak ng basura ang itinapon sa labas ng DNR Davao Office matapos utusan ni Mayor Duterte ang paglalagay ng karagdagang garbage collection points habang nananatiling sarado ang New Carmen Sanitary Landfill. Ayon kay Duterte, ginawa ito upang makita umano ng DENR ang dami ng basurang naiipon sa lungsod dahil sa pagsuspende ng operasyon ng landfill. Ngunit sinabi ng Malacanang na ang naturang hakbang ay lumabag sa due process, nagdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko at hindi dapat tularan ng ibang local government units. Patuloy namang hinaharap ng Davao City ang problema sa koleksyon ng basura. Liza Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Ospital ang bagsak ng lalaki matapos na umanong saksakin ng kainuman nito sa Batan, Aklan. Nagtamo ng sugat sa kaliwang braso ang isang 49 anyos na lalaki matapos umanong saksakin ng kanyang kainuman sa barangay Lalabatan nitong Martes, Hunyo 9. Ayon sa ulat, residente ng naturang barangay ang biktima. Agad namang rumusponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batan matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa insidente. Pagdating ng mga responder sa lugar, nadatnan nila na nakaupo sa isang bench sa loob ng lalab-covered court ang biktima na may sugat sa kaliwang braso. Agad itong nilapatan ng paunang lunas at isinugod din ito sa Aklan Provincial Hospital. Batay sa paunang impormasyon, nag-iinuman umano ang suspect at biktima nang bigla na lamang umanong bumunot ng patalim at manaksak ang suspect sa hindi pa matukoy na dahilan. Nagawa naman umanong maharang ng biktima ang pananaksak gamit ang kanyang kaliwang braso, dahilan upang doon ito magtamo ng sugat. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo sa insidente. Era G. Briones, Kalibo Cable News. World Health Organization, patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon ng Ebola sa ibang bansa. Samantala, mga pasaherong uuwi sa Pilipinas mula sa mga apektadong lugar ng Ebola dadalhin sa Bureau of Quarantine. Madidaan sa balitang yan, si Jiren Rosales.
Patuloy na sinusubaybayan ng World Health Organization ang sitwasyon ng Ebola sa ibang bansa. Base sa huling ulat ng Department of Health, as of June 4, 2026, mayroon ng 381 na kumpirmadong kaso sa Democratic Republic of Congo at 15 confirmed na kaso sa Uganda. Sa kabila nito, nananatiling walang kaso ng Ebola sa Pilipinas dahil sa maigting at mahigpit na border screening, health surveillance at monitoring na isinasagawa ng Department of Health, Bureau of Quarantine sa lahat ng paliparan at pantalan. Samantala, para sa mga uuwi na pasahero mula sa outbreak-affected areas, sa loob ng nakalipas na 21 araw ay mabibigyan ng red QR code ang mga pasahero na kung saan dadalhin ang mga pasahero na may red QR code sa Bureau of Quarantine para sa health surveillance at screening. At sakaling walang sintomas ay agad na pauuwiin at gagawin ng LGU ang daily symptom monitoring hanggang sa 21 na araw. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, matinding pangangailangan ng tulong ang kinakaharap ngayon ng mga residente sa ilang bahagi ng Sarangani matapos yanigin ng malakas na lindol ang lalawigan. Sa bayan ng Glan, nananawagan ng agarang ayuda at tulong ang mga pamilyang naapektuhan. Madidal sa balitang yan, si Andy Narce. Nananawagan ng agarang tulong ang mga residente sa bulubunduking bahagi ng Barangay San Jose sa Glan, Sarangani matapos maapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar nitong Lunes. Dahil sa patuloy na nararanasang mga aftershock, karamihan sa mga residente ay piniling manatili at matulog muna sa labas ng kanilang mga tahanan dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Mahirap din umano ang pagpasok sa naturang komunidad dahil sa kondisyon ng mga kalsada at lokasyon nito sa kabundukan. Dahil dito, nananawagan ang mga pamilya sa pamahalaan at iba pang kinauukulan para sa agarang paghatid ng ayuda, partikular ng pagkain, malinis na tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Samantala, nakapagpadala na ang Office of Civil Defense ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team sa bayan ng Glan, katuwang ang Department of Information and Communications Technology upang agad na masuri ang lawak ng pinsala at maibalik ang communication system sa mga apektadong lugar. Ayon kay OCD Regional Director Rodrigo Susmeña, ang Glan ang pinakaapektadong bayan sa lalawigan ng Sarangani. Tiniyak naman ni Susmeña na tuloy-tuloy ang operasyon ng OCD kabilang ang paggamit ng mga helicopter para sa mas mabilis na paghatid ng tulong at pagresponde sa mga komunidad na mahirap marating. The most affected LGU in Sarangani, when we say the most, we refer to the most number of deaths, is Glan. So they have 17 deaths, and there are also reported damage of bridges and roads. That's why we prioritize sending augmentation team to Glan. As a matter of fact, I just dispatched one Ardena team via chopper, no? At nagpapadala din tayo ng augmentation from our electronic telecommunication cluster or from the ICT-12 to support their communication requirement para makapagbigay sila ng mga updates dito sa atin. Nakaagapay rin ang ahensya sa Department of Public Works and Highways para sa agarang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at tulay upang mapabilis ang pagpasok ng relief operations. Patuloy naman ang sinasagawang assessment at relief operations ng mga otoridad upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente at inaasahan din ang patuloy na pagdating ng tulong mula sa pamahalaan at iba pang grupo habang nagpapatuloy ang pagbangon ng mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. 4.25 million pesos na halaga ng humanitarian assistance na ibigay na ng DSWD para sa maapektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. May detail sa balitang yan, si Jerry Rosales. Umabot sa kabuuang halaga na 4.23 milyon na humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Office para sa mga apektado ng lindol sa Maasim, Sarangani, kung saan 145,693 katao mula sa 32,926 na pamilya ang natulungan ng DSWD. Maliban dito,
mayroong mahigit 5.3 bilyon na available relief resources ang nasabing ahensya. Samantala, siniguro naman ng DSWD na may sapat na suporta ng pagkain at tulong para sa mga pamilyang apektado ng lindol. Matatandaan na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani nitong June 8, kasabay sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito si Ari Jubrianes at ito ang Kalibo Cable News.